Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Good news po sa mga motorista dahil magkakaroon ng big-time rollback sa presyo ng petrolyo ngayong Semana Santa. Inaasahan ang higit 3 pesos na pagbaba kada litro sa presyo ng gasolina habang 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos sa kada litro ang bawas sa presyo ng diesel. Samantala, 3 pesos and 40 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos ang kada litro naman ang ibababa sa presyo ng kerosina. Samantala, sa pagdiriwang ng linggo ng palaspas nitong weekend, ipinapaalala sa publiko na naway hindi lamang dapat gawing palamuti o lucky charm ang palaspas sa loob ng bahay. Ayon kay Roman Catholic Archdiocese of Manila spokesperson Father Jerome Ceciliano, hindi ito dapat itago sa bahay. Kakibat ng pamahiing suwerte ito o pangontra laban sa masasamang espiritu. Sa halip, ang tunay na diwa ng palaspas ay hindi para maniwala sa suwerte, kundi bilang tanda ng pananampalataya at patuloy na katapatan kay Kristo. Ang pagbabasbas ng mga palaspas ay sinasagawa upang gunitain ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem kung saan siya sinalubong ng mga tao na may dalang palaspas. Itinaas na ng Department of Health o DOH ang Code White Alert sa lahat ng mga ospital at health facility sa buong bansa sa pagsisimula ng Semana Santa. Epektibo ito hanggang Easter Sunday bilang pagtitiyak na handa ang mga pasilidad at mga tauhan sa pagresponde sa anumang potensyal na health emergency. Inaabisuhan naman ni DOH Secretary Teodoro Herbosa ang publiko na maging mapagmatsyag at gawin ang mga pag-iingat upang maiwasan ang heat stroke, lalo na sa mga bibiyahe sa Semana Santa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng tigdas sa Quezon City tumaas. Big-time rollback sa produktong petrolyo, aarangkada na sa Martes. Mga ahensya ng gobyerno pinaigting ang inspeksyon sa mga pantalan at terminal. Bucor nagsagawa ng Voters Information Drive sa mga piitan para sa papalapit na halalan. Mga OFW sa Malta, binalaan sa iligal na paggamit ng pasaporte bilang collateral sa pag-utang. Double gold, naiuwi ng Pilipinas sa triathlon tourney sa Vietnam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bumaba ng 80% ang halaga ng pagbayad ng Administrasyong Marcos sa utang ng pamahalaan. Ayon sa impormasyon ng Bureau of Treasury, lumalabas na ang inilaang bayad ng administrasyon ngayong February ay 52.2 billion pesos. Matatandaang noong kaparehong buwan noong nakaraang taon, 293.6 billion pesos ang binayad ng pamahalaan. Nagbabala naman ang Embahada ng Pilipinas sa Roma sa ilang mga Pilipino sa Malta na ginagamit ang kanilang pasaporte bilang collateral sa pag-utang. Sa madaling salita, isinasangla ng ilang overseas Filipino workers o OFWs ang kanilang pasaporte upang makautang na mahigpit namang ipinagbabawal ng embahada dahil sa pag-aari ito ng gobyerno at mahalagang dokumento alinsunod sa ating batas. Sa oras na ginamit ang pasaporte bilang collateral, ay automatic itong mawawala ng bisa at maaaring makasuha ng parehong taong nagsangla at tumanggap ng pasaporte bilang collateral.
Inaasahan ng magbukas sa lalong madaling panahon ang pinakamahabang mountain road tunnel sa bansa na may habang 45.5 kilometers. Ito ay bahagi ng Davao City Bypass Construction Project sa ilalim ng Build Better More program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan layo nitong bawasan ang trapiko sa Davao City at padaliin ang biyahe mula Toril hanggang Panabo na aabot na lamang ng 49 na minuto mula sa dating higit isang oras na biyahe. Ayon kay DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain, nasa 70% na ang natapos sa southbound tunnel kung saan tuluyan nang nagtagpo ang hilaga at timog na dulo ng northbound tunnel na may habang 2.3 kilometers. Kaagapay ng pamahalaan ng Japan International Cooperation Agency sa pagbuo ng naturang infrastruktura. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng tigdas sa Quezon City tumaas. Big time rollback sa produktong petrolyo, aarangkada na sa Martes. Mga ahensya ng gobyerno pinaigting ang inspeksyon sa mga pantalan at terminal. Bucor nagsagawa ng Voters Information Drive sa mga piitan para sa papalapit na halalan. Mga OFW sa Malta, binalaan sa iligal na paggamit ng pasaporte bilang collateral sa pag-utang. Double gold, naiuwi ng Pilipinas sa triathlon tourney sa Vietnam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagpaalala ang pamahalaan ng Quezon City sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa tigdas kasunod ng paglobo ng kaso sa unang quarter ng taon. Nakapagtala ang lungsod ng 142 cases ng tigdas kung saan mataas ito ng higit 300% mula sa naitala noong first quarter noong nakaraang taon. 125 sa naiulat na kaso ay mga batang edad 10 years old pababa. Ayon sa lokal na pamahalaan, nasa 60% ng mga nagkaroon ng tigdas ang hindi pa napababakunahan o hindi pa kumpleto ang doses ng bakuna laban sa tigdas. Samantala, ligtas at maayos na biyahe para sa lahat. Yan ang prioridad ng pamahalaan para sa mga biyaherong magsisiuwian sa probinsya at vice versa ngayong Semana Santa. Narito ang ulat. Kabi-kabilaan na ang mga ahensya ng gobyerno sa pagpapaigting ng kanilang inspeksyon upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga pasaherong bibiyahe patungo sa kani-kanilang probinsya, gayon din ang mga papasok ng Metro Manila. Patuloy ang kabi-kabilaang inspeksyon ng Department of Transportation sa pangunguna ni Transportation Secretary Vince Dizon na binisita ang Northport Passenger Terminal nitong Lunes. Ayon kay Dizon, patuloy ang pagpapabuti ng mga kagawaran at ahensya sa mga pasilidad ng terminal, kabilang na ang malinis na palikuran para sa mga biyahero. Samantala, hinikayat naman ni Senator Sherwin Gatchalian ng DOTR na makipagtulungang maigi sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard at sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang mga lugar na mangangailangan ng mas mataas na presensya ng otoridad para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, makapagbigay ng mabilis na assistance at matiyak ang pagsunod sa safety protocols. Pinatitiyak rin ng senador na maayos na ilatag ang lahat ng contingency measures para sa ligtas na biyahe ng mga manlalakbay. Ito ay bunsod ng inaasahang pagdami ng mga pasahero sa mga pantalan, paliparan, mga expressway at toll road ngayong Kwaresma.
Sa panig naman ng Maritime Industry Authority, kanila nang mas pinagbubuti ang kampanya para sa ligtas na pagbiyahe sa karagatan ngayong Semana Santa. Kaugnay nito ay nagtalaga ang Marina ng malasakit help desk sa mga pantalan para magbigay tulong at aksyon sa mga kinakailangan ng mga pasahero. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Double gold ang naiuwing medalya ng dalawang national duathletes na sina Mary Joy Trupa at John Patrick Siron matapos parehong manguna sa kanilang mga kategorya sa World Triathlon Regional Cup sa Tam Chuc, Vietnam. Dinomina ni Trupa ang Women's Elite sa kanyang 1 oras 4 na minuto at 4 na segundong clock-in laban sa Singaporean Bets na nagtala ng pilak at tansong medalya. Hindi rin nagpahuli si Siron na nanguna sa lahat ng bansang kalahok sa Men's Elite sa oras na 1 oras, 1 minuto at 30 segundo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng tigdas sa Quezon City tumaas. Big time rollback sa produktong petrolyo, aarangkada na sa Martes. Mga ahensya ng gobyerno pinaigting ang inspeksyon sa mga pantalan at terminal. Bucor nagsagawa ng Voters Information Drive sa mga piitan para sa papalapit na halalan. Mga OFW sa Malta, binalaan sa iligal na paggamit ng pasaporte bilang collateral sa pag-utang. Double gold, naiuwi ng Pilipinas sa triathlon tourney sa Vietnam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.